mga kababayan, ang sagot ni dating senadora. Oh, ha? Ayan. Tinanong siguro ng reporter, dating senadora, ano po ang masasabi nyo kay dating Pangulong Duterte? Ayan. Attorney Leila de Lima, message to former President Rodrigo Roa Duterte following her acquittal from her last charges, June 24, 2024. Ito po ang message ko sa dating Pangulo. No? Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan ninyo sa taong bayan. Ayan po, mga boss. Chief Amo, sir. Feeling ko po, madidiinan ito. At feeling ko po, mga kababayan, yung pagkaka-acquit ni Leila de Lima, mga bossing, madadagdag yan sa makikita ng ICC. Ano po? Madadagdag yan. Mukhang mapapadami ng mapapadami. At mukhang kailangan yata nila ng dagdag na selda doon sa ICC, mga kababayan. Aguirre first, siya din ang kay de Lima sa drug issue sa Bucor. Nako po. Baka dadami ang listahan ng mga pugante sa ating bansa, mga kababayan. Baka po dumami bigla. No? Ay hindi, diyan na sila nakatira sa Davao Bakit nga ganun, mga bossing? Karamihan ng nagtatago, no, pati yung sa Pogo, yung nabanggit natin kanina. Yung manager ng Pogo nasa Davao. Baka may binibisita talaga, Nagiging stopover nila Davao, no, bago lumipad ng China. Mga kababayan. For sure ito, mga boss, Panigurado ito, mga boss. Ano po? Na didiinan talaga nila ito. Babawi at re-rest back talaga itong mga ito. Kay dating Pangulong Duterte. Sobra yung ginawa sa kanila nung panahon na nakaupo si Duterte. Babalikan po talaga ito. Hindi na lang siguro dahil gaganti na tayo, ganito. Hindi, mapapanagot para panagutin po. No? Syempre, kasama na doon syempre yung kinulong nyo ko ng matagal na panahon, Nilagay nyo ko sa oblo ng matagal na panahon, Ngayon, eto na. Tapos, mga kababayan, dumadami po ang suporta ulit nila sa taong bayan. Ano ho ba? Sabi ni Eduardo Buencusillo, ano ba ito? Ang Pilipinas, puro vlogger na ang mga siga, mga programa ng bayan, di narinig. Madali lang naman yan. Di wag panoorin ng mga vlogger. Ganun lang naman yun Di ba? Ano ba ito? Ang Pilipinas, puro vlogger na ang mga siga, mga programa ng bayan, di na narinig. Punta ka munang SMNI. Baka yun yung para sa iyo. Kundi itong mga vlogger, ano ba to? Mga hangin na ang mga vlogger. Only in the Philippines. Di ba yung SMNI ninyo, mga vlogger na lang din yan Pero puro mga chismoso na nga lang dyan sa SMNI ninyo Di ba? Si Roque, tingnan mo naman, paano mo naman papanoorin yung SMNI? Yung tatlong bugok, ang pangalan nun, yung babae, nakakalimutan ko na. Dati, okay sa akin yun. Ngayon, hindi na Sinungaling din pala tong mga ito. Si Eric Celis. Si Harry Roque. Tsaka yung isa, yung babae, nakalimutan ko na. Pangalan nun. Di ba nagsisinungaling din sila? Wala naman maipakitang ebidensya na merong inarmasan na 300 na katao ang gobyerno para pukpukin daw po yung ulo ng mga vlogger. Tingin mo, papanoorin o gaganahan ng taong bayan na panoorin iyon, si Badoy? Di ba? Diyos ko po. Vlogger na lang yan sa mga susunod kapag kayong opisyal na natanggal na talaga yan. At hindi na Naturing ang mga lawyer. Di ho ba? Pero kung ano-ano yung mga pinagsasasabi. Di ho ba, mga kababayan? So ako, mga boss,
Tayo naman, alam naman natin na vlogger lang tayo. Hindi tayo kagaya ng ibang mga vloggers sa kabila na kami na po ang bagong mainstream media. Kami na po ang ang nagbibigay ng lahat ng katotohanan. Okay lang 'yan? Okay lang ba kayo? Igalang niyo naman, 'no, yung mga nag-aral. Igalang niyo naman yung mga mainstream media, yung mga journalist na nagpakahirap para makapagbalita ng maayos. Tapos aagawan mo, biglang gano'n lang kayo? Porket madami nang nanonood sa mga vloggers, kayo na ang bagong mainstream media? Wag naman gano'n. PBBM lang ang malakas. Shoutout sa iyo. Jason Sa, Eli Manalili, Ensight, Nelson Lopez, Sunday Calma, Lorelai Desoner, Gemma Yambao. Didiinan ho ito, mga kababayan. At siguro, bigyan natin ng taning 1 taon, 'no? Hindi lalagpas ang 1 taon, baka mga nasa oblo na din po talaga ito, mga bossing. Nasa oblo na din 'tong mga 'to, or baka nasa pugaan na din po. Sabi nung iba, "Bakit sinasabi mong si Kibuloy, pugante? Ano? Hindi pa naman napapatunayan o hindi pa naman siya guilty." Paano magiging guilty 'yan? Ayaw nga sumagot, ayaw lumabas. 'Di ho ba? Paano magiging 'yan? Paano magiging guilty 'yan? Pero sinasabi kong pugante siya kasi tinatakasan yung batas, mga kababayan. Tinatakasan ho yung batas. Pugante. 'Di ho ba? Baka ito sumunod na din ho ito, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Sorry sa mga DDS, pero kung titignan niyo yung pagkakasunod-sunod, diyan na talaga, 'no? Yan ang kahahantungan talaga, Although sinasabi ng ating gobyerno at Department of Justice na walang jurisdiction talaga ang walang jurisdiction ang ICC talaga, 'di ba yan din ang sinabi nung pagdating nung SAP diyan sa Davao. Hindi para kay Kibuloy ang SAP. Di kumampante kayo. Tapos mamukat-mukat mo ilang araw lang, nandun na sa harap ng KOJC yung mga SAP. 'Di ba maaari na ganyan lang din yan. Natutuwa ako diyan, mga kababayan, diyan sa mga DDS na yan. Mga iyakin, mga iyakin. Magkokomento naman diyan, mga kababayan, sasabihin, "Bayaran ka, bayaran ka, bayaran ka." Actually, totoo naman 'yun. Totoo, kakasweldo lang ho namin sa YouTube. Naku! Kakasweldo lang namin ho sa YouTube, tapos susweldo naman ako dito sa trabaho ko, sa boss ko. Dagdag, naku! Kayo hanggang ngayon, mga DDS, naghahanap pa din kayo ng 20 pesos na bigas. Kayo na lang yata naghahanap ng 20 pesos na bigas, Yung mga kakamping, hindi naman. Naiintindihan nila yung sitwasyon. Yung mga supporter ng Pangulo, hindi naman. 'Di ba? Ano tawag sa inyo, mga DDS? Magtrabaho kasi kayo. Hindi yung puro kayo nood kay Badoy, hindi yung puro nood kayo puro kayo sama sa diyan sa Mautog Ninyo. Paulit-ulit naman sinasabi sa Mautog Ninyo. 'Di ba, mga kababayan?